Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-245 na kabanata. Ang homecoming. Mabilis na napansin ni Alex ang pang-iinsulto ni Nathan ay nakapagpabagabag kay Nellie. Marahan nitong ipinatong ang kamay sa balikat ni Nellie at ngumiti. Sinabi nito, "Huwag mo siyang alalahanin." Pagkatapos ay bumaling ito kay Nathan. "Binabalaan kita na magpakita ng paggalang sa aking mga kaibigan. Insultuhin mo pa sila muli, at pagsisisihan mo ito." Tumawa si Nathan. "Sobrang natatakot ako. Matagal na panahon ka nang nawala. Alam ko na isa ka ng malakas na fighter ngayon. Magaling ang ginawa mo laban sa lalaki doon sa kasal. Siya nga pala, nakalimutan mo na ata kung paano ang mga bagay-bagay sa ating bahay. Kung aatakihin mo ako ang ibang pamilya ay paparusahan ka. Walang away, natatandaan mo. Sa palagay ko ay naghahanap ka ng gulo, sa pagsasama ng 5 babae." Pero habang nagsasalita siya, nakaramdam siya ng kakaiba, katulad ng isang malakas na ihip ng hangin sa kanyang likuran. Bago pa niya makita, mukhang nag-flicker na si Alex. Biglang, nakaramdam siya ng isang suntok sa kanyang likuran. Ang suntok ay nadala siya paatras at nagawa siyang mahilo. Mabilis siyang tumayo sa abot ng kanyang makakaya, at tumitig kay Alex. "Kahit ano pa iyon. Sisiguraduhin ko na malalaman ni Lolo na sinaktan mo ako." Ngumisi si Alex. "Bibigyan muli kita ng isa pang warning. Sila ay mga kaibigan ko. Tantanan mo sila." Pagkatapos noon siya ay tumalikod at umalis. Ang mga babae ay sumunod sa kanya patungo sa helicopter. At ang Elise ay nagsimulang umikot. Si Ken Stokes ay sumunod sa kanilang likuran. Bilang isang importanteng businessman at taga-suporta ng pamilya, siya ay pinahihintulutan na dumalo sa kaarawan ni Lincoln Ambrose. Pinanood ni Nathan silang naglalakad palayo na galit. "Gusto kong siguraduhin na malalaman ni Lolo ang tungkol dito. Tapos ay maparusahan si Alex." Ininukulikit ang ulo. "Hindi ko nire-rekomenda iyon. Ipinagtatanggol lang niya ang kanyang kaibigan. Ang lolo mo ay hindi magiging mabait sa iyo, sa pang-iinsulto ng mga bisita. Sa pagitan ninyong dalawa, ikaw ang mali at dapat na parusahan." Si Nathan ay umangil. "Dapat ay gumanti ako." Tumahimik si Keith. Kilala niya si Lincoln Ambrose na may mataas na pagpapahalaga sa moralidad at kabutihang asal. Ang kapusukan at masamang ugali ni Nathan ay magdadala sa kanya sa kapahamakan isang araw. Pero ngumiti ito at sinubukan na hindi mag-alala ng sobra. "May maganda kang baraha sa iyong kamay. Kung malalaro mo ito ng maayos, magdudulot ito kay Alex ng seryosong pinsala." Maasim na tumango si Nathan at tumingin pabalik sa Rolls Royce. "Nagtatago ka pa rin ba dyan? Oras na para umalis, lumabas ka na." Si Colin ay bumangon sa likurang bahagi ng upuan na kinakabahan. Sinabi sa kanya ni Nathan na huwag magpapakita hanggat hindi nakakaalis si Alex. Si Nathan ay ninitian ito. "Kung magiging maganda ang magagawa mo, sisiguraduhin ko na ang iyong pamilya ang magiging pinakamalakas sa Washington DC sa loob ng 3 taon. Sisiguraduhin ko na ang lahat ng bagay na magugustuhan mo at pangangailangan mo sa buong buhay, ay mapapasa iyo. Pero kung magkakamali ka, sisirain ko ang buhay mo. Ikaw at ang iyong pamilya, naiintindihan mo." Kinakabahan na tumango si Colin. Umubos siya ng 2 araw kasama si Nathan at nagsimulang maintindihan ang kanyang pag-uugali. Lalo na't hindi niya naiintindihan na hindi niya mauunawaan si Nathan. Alam ni Colin ang kanyang parusa o gantimpala. Hindi nagtagal ang kanilang helicopter ay lumipad at sumunod kila Alex, patungo sa Ambrose Estate. Sa helicopter nila Alex, si Nellie ay nakatingin kay Alex na may bahagyang ngiti sa mukha. Siniko niya ito, "Iniisip mo pa rin ba si Leona?" Hindi na. Pero kilala ni Nellie ito ng mas mabuti. Matapat ka sa kanya, at binigyan ka niya ng matapat na sagot. "Wala kang dapat pagsisihan. Ginawa mo ang lahat, huwag mo masyadong ibaba ang iyong sarili." Nagbigay si Alex ng pagpapasalamat na tango. "Maraming salamat Nellie." Ang ibang mga babae mula sa Moon Society ay tahimik at magalang na nakikinig. Hindi nila nararamdaman na sila ay sapat upang tanungin si Alex tungkol sa mga personal na bagay. Si Nellie ay masayang nakikipag-usap.
Hindi ko inaakala na ikaw ay isang mayaman na tao, pero tingnan nyo tayo dito sa helicopter. Ang pamilya mo ay kahanga-hanga. Excited ka ba sa birthday party? Malamang ikaw ay masaya, at makikita mo na muli, ang inyong buong pamilya. Excited ako, wika ni Alex na may kaunting ngiti. Wala pa akong nakikita sa kanila sa loob ng 7 taon, simula pa ng aking poverty training. Maraming tao ang pupunta doon. Ito ay maganda. Si Nelly ay na-encourage sa tahimik na ngiti ni Alex. Pupusta ako na ang pagkain ay nakakamangha. Tama. Ang mayamang pamilya ay palaging pinagsisilbihan ng masarap na pagkain. Magiging parang isang baboy ako na nagwawala. Ipinakita nito ang mga ngipin at dinilaan ang kanyang labi na parang isang matakaw na pusa. Bagaman silang lahat ay pumayag na sumama para sa kapakanan ni Alex, ang mga Moon Maiden ay hindi lubos ang pakikitungo kay Nelly. Alam ni Alex na kailangan niyang bantayan ang mga ito, upang siguraduhin hindi mag-away sa isa't isa. Ang paglipad ay nagtuloy-tuloy ng 7 oras, at sa wakas ay dumating na sila sa lugar ng mga Ambrose. Bagaman ang lugar ay nakahiwalay sa ibang syudad, ito pa rin ay marangya, at nasa uso katulad ng mga nasa gitnang syudad. Sa karagdagan, ang makabagong teknolohiya, dagdagang malakas na seguridad at defense system. Ang eksaktong lokasyon ay sikreto. Ang defense technology ay nakadisenyo upang guluhin ang mga ordinaryong scanner, upang mahirapan na madetect ang lugar. Nang bumaba na ang grupo ni Alex sa helicopter, sila ay minadaling ihatid sa mga guest house. Si Nelly at mga Moon Girls Maidens ay pinagmasdan mabuti ang kapaligiran ng may pagkamangha. Kailangan nating matulog ng maaga, wika ni Alex. Magiging malaking espesyal na araw bukas. Lahat kayo ay pupunta sa party. Si Nelly ay direktang nagtungo sa kanyang silid sa guest house. Matutulog ako na parang isang patay. Mataas ang aking ekspektasyon sa aking nakahuhumaling na silid. Tumingin siya sa ibang mga kasama, at biglang napagtanto na walang gumagalaw patungo sa kanilang mga higaan. Tumaas ang kanyang kilay kay Celeste. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng ating boss? Oras na para matulog. Narinig namin, malamig na wika ni Celeste. May sarili kaming routine upang maghanda sa pagtulog. Umikot ang mga mata ni Nelly at nagkibit balikat. Sige, kahit ano pa iyan. Nang wala na si Nelly, si Celeste at ang ibang babae ay bumalik kay Alex, at sinabi, Mr. Alex Natetens ka, bibigyan ka namin ng masahe, upang makatulong sa iyong pagtulog. Nang ilang araw ang nakalipas, si Alex ay nakaramdam ng awkward tungkol sa masahe. Sa unang pagkakataon na nag-alok si Celeste ng masahe, mukhang may iba siyang ibig sabihin. Pero ngayong alam na ni Alex kung gaano kainam ang pakiramdam ang pagmamasahe ng Moon Maiden upang matanggal ang tensyon na kanyang naipon sa kanyang mga braso at hita. Nagbigay siya ng ngiti kay Celeste at sinabi, maraming salamat, gusto ko ito. Si Alex ay mabilis na nakatulog sa pagmamasahe ng 4 na babae. Pero nang siya ay nasa kailaliman ng pagtulog, siya ay hinambala ng kanyang panaginip. Inuusal nito ang pangalan ni Leona ng paulit-ulit. Ang Moon Girls ay nagpalitan ng pag-aalalang ekspresyon. Ang mga luha ay naipon sa gilid ng kanyang mga mata. Leona, Debbie. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, bakit hindi mo ito nakikita? Ang mukha ng mga babae ay naging malungkot. Sinabi niya na susuko na siya, tahimik na wika ni Luna, pero dala pa rin niya ito sa kanyang puso. Napakalungkot, wika ni Celine. Hindi ko nakikita na magiging magkasama sila muli. Pero nakapili na siya ng desisyon, wika ni Callisto. Kailangan niyang matutunan na maging maayos. Hayaan na natin siyang magpahinga. Hindi natin ito malulutas para sa kanya. Ang magagawa lang natin ay alagaan siya habang nagre-recover. Tumango ang mga babae at nagtulong upang pumuutan si Alex. Bago sila lumabas, pinatay nila ang ilaw at nagtungo sa kanilang silid. Nang oras na iyon, si Nathan Ambrose ay binisita ang kanyang mga magulang. Ngayong natapos na niya ang poverty training. Hindi siya dumiretso sa mansion, kundi pinili niyang bisitahin ang kanyang mga magulang sa kanilang bahay. Umupo siya sa living room, katapat ng kanyang mga magulang. Ang kanyang papa na si Marcus ay nakasuot ng malinis na damit. Ito ay napakagwapong lalaki, pero may malaki itong nunal sa corner ng kanyang bibig. Sa tabi nito ang kanyang asawa, si Marion.
Mayroon itong nakakabighaning figura, nakasuot ng purple, at maselan na mukha. Ang leeg, pulsuhan, at daliri ay nababalutan ng mumurahin na alahas. Si Marquez ay pangatlong anak ni Lincoln Ambrose, ang head ng Ambrose family, at lolo ni Nathan. May mataas silang pag-asa kay Nathan, at nag-aalala ng marinig ang balita na nakabalik na si Alex sa pamilya. Umaasa sila na ang pagbabawal kay Alex ay magtatagal pa. Habang mas matagal siyang nasa malayo, mas maraming pagkakataon na ma-establish ni Nathan ang kanyang sarili, at mas maging mataas. So nakabalik na pala siya, anak. Paano ito nangyari, tanong ng kanyang papa. Nang mag-usap tayo, parang sinabi mo na hindi pa siya makakabalik. Si Nathan ay nagbago ng upo sa pagiging hindi komportable. Siya rin ay nababalisa pero ayaw niya itong ipakita ng bukas o harapan. Ano naman? Siya ay nakabalik ng maaga, kaysa sa inaasahan. Hindi ito big deal, nasa magandang katayuan pa rin ako. Nagbigay ng istriktong tingin ang papa nito. Huwag kang magpahinga sa malaki mong tagumpay. Ang lolo mo ay mas gusto siya kaysa sa iyo noong bata pa kayo. Mayroon kang pag-asa na makuha ang mas higit na pakikipagtagisan. Huwag mo itong sirain. Si Nathan ay hindi nakita ang kanyang pamilya sa loob ng 7 taon sa kanyang poverty training. Ang pagkikitang ito ay pangalawang pagkakataon na makita ang kanyang papa, simula nang siya ay makabalik. Bilang bata, si Nathan ay may mapusok at mahirap pakisamahang ugali. May malakas siyang pakiramdam sa paggalang sa sarili, at naiintindihan ang kahulugan ng pagsusumikap ngayon, upang balatan ang gantimpala sa susunod. Si Marquez ay palaging hinahangaan ito sa kanya. Pero ngayon sila ay nagkasama, naramdaman niya na ang ugali ng kanyang anak ay nagbago. Ngayon si Nathan ay nagbigay sa kanya ng malamig na tingin. Hindi kita kailangan upang turuan ako tungkol dito. Ang pagsasanay ni Nathan ay nagpabago sa kanya. Sa 7 taon niyang pagkakahiwalay, naranasan niya ang matinding kalupitan. Maraming tao ang tingin sa kanya ay mababa, at wala siyang magawa upang ipagtanggol ang kanyang sarili sa kanilang mga pananakit. Ikinararangan niya ang sarili na nalampasan ang mga mahihirap na sandali. Pero naramdaman niya na nakaya niya itong mag-isa. Isa siyang survivor. Anong klaseng paalala ang maibibigay ng kanyang ama? Wala siya doon upang tumulong. Wala siyang idea kung ano ang mga pinagdaanan nito. Ika-246 na kabanata. Ang family reunion. Anong ginagawa mo? Si Marquez ay galit na tumingin kay Nathan. Paano ang kanyang anak ay ganon na lamang sumagot? Huwag kang magalit sa kanya. Hayaan natin na ang ating anak na magdesisyon sa kanyang opinion, wika ni Marion. Habang sinusubukan maging maayos ang pagitan ng kanyang asawa at anak. Nathan, kailangan mong maging magalang sa iyong ama. Hindi mo dapat siya kausapin ng ganoon sa hinaharap. Bahagyang ngumisi si Nathan. Hindi siya nagbigay ng atensyon sa mga sinabi ng kanyang mama. Nathan, ano ang iniisip mo? Mukhang hindi ka nag-aalala tungkol kay Alex. May plano ka na ba sa kanya? Si Marion ay medyo pamilyar sa ugali ng kanyang anak. Tumitig si Nathan sa kanyang papa at sinabi, Mama, matalino ka, hindi katulad ng ibang tao na may makitid na pag-iisip. Si Nathan ay hindi nag-aalala nang makita niya na nakatitig si Marquez. Tumingin siya sa kanyang mama at nagtanong, Mama, nakabalik na ba ang mga magulang ni Alex? Hindi pa. Pero sigurado ako na pareho silang pupunta sa kaarawan ng iyong lolo bukas ng gabi, sagot ni Marion. Bakit mo tinatanong? Malalaman mo bukas. May mangyayaring kakaiba sa party, na kung saan ay makikita ni Lolo kung ano talaga si Alex. At dapat na ako ang maging paborito niyang apo. Nai-imagine ni Nathan ang kahihiyan ng kanyang pinsan, kapag nadala na niya ang kanyang plano sa kaarawan ng kanyang lolo. Confident siya at hindi na magiging problema si Alex ng matagal. Ang mga magulang ni Alex ay ipinaalam sa kanya sa telepono na sila ay nasa biyahe na pabalik. At inaasahan nilang darating ilang oras bago magsimula ang birthday party. Sila ay excited na makita ito. Narinig nila ilang araw ang nakalipas na ang pagbabawal kay Alex ay binawi na, at sa wakas ay pwede na nila itong bisitahin ng maayos sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon. Ang family mansion ay isang sinaunang building na itinayo ng mga ninuno ng pamilya Ambrose. Ito ay may mahigit 200 taon kasaysayan. Ang lahat ng importanteng family events ay ginaganap dito.
Nang alas 7 na ng gabi, si Alex at sila Nelly ay nagpunta sa magandang entrance na patungo sa bulwagan kung saan gaganapin ang pagdiriwang. May mahigit 100 tao na ang naroon. Ang lahat ng mahahalagang pamilya Ambrose ay naroon. Ang majority ay mga family members. Ang iba ay mga outsiders katulad ni Ken Stokes na may hawak na importanteng posisyon sa pamilya. Lahat sila ay nag-uusap at tumatawa ng magkasama. Ang butler na nag-anunsyo ng panauhin na dumating ay nagsalita. Si Alex Ambrose ay dumating na. Si Alex ay mabilis na pinalibutan ng mga tao, at nagtatanong. Kasama na ang ilan niyang mga tiyahin at pinsan. Alex, nakabalik ka na, kumonto ng kanyang pinsan. Si Nelly at ang 4 na Mon girls ay naitulak sa isang tabi. Bagaman ang mga taong nakapaligid kay Alex ay kanyang kamag-anak, hindi niya nararamdaman ang pagiging malapit sa kahit sino dito. Alam niya na karamihan dito ay inaalala lang ang kanilang sarili, at umaarte sa kanilang sariling interes. Ganun pa man binati niya ito ng magalang. Sa loob ng 7 taon, si Alex ay sobrang malungkot at kailangan niya ang mainit na pagtanggap ng kanyang pamilya. Pero pagkatapos lumipas ng 20 minuto, nabati na niya ang lahat at bumalik upang umupo kasama sila Nelly. Pagkatapos ay may narinig siyang malakas na boses. Alex, na-miss kita ng sobra. Tumingin siya at nakita ang isang matangkad at gwapong lalaki na papalapit sa kanya. Ito ay ang kanyang half-brother si Justin Ambrose. Nang makalapit na si Justin, niyakap siya nito. Mahigpit ang pagkakayakap nito at mukhang hindi siya bibitawan. Mag-ingat ka, baka mabali mo ang aking mga ribs, wika ni Alex na nakatawa. Bumulong si Justin sa tainga nito. Alex, alam ko na mahirap para sa iyo ang magdesisyon na isuko ang paghahanap kay Debbie. Pagkatapos ng 7 taon pagsasanay sa pagiging mahirap. Sa opinyon ko, ang pamilya ay mas dapat igalang ang iyong pinili. Kahit ano ang desisyon na iyong pinili, alam mo na palagi akong nasa panig mo. Naiintindihan ni Alex kung ano ang ibig sabihin ni Justin, naramdaman niya na siya ay napakaswerte na magkaroon ng matapat na half-brother. Narinig ni Justin na ang pagbabawal kay Alex ay na-extend. Alam niya na kapag ipinagpatuloy niya ang paghabol kay Debbie, ito ay masyadong makakasama sa kanyang career, at kinabukasan sa pamilya Ambrose. Marahan na binitawan ni Justin si Alex at tumingin ng direkta sa mukha. Pinapik niya ang balikat nito at tinanong. Ilan taon ka na? Umiiyak ka. Maraming tao dito. Dapat ay mahiya ka sa iyong sarili. Pinuskos ni Justin ang mga mata at nagbigay ng mapaglarong tulak at sinabi. Sino nagsabi na ako ay umiiyak? Huwag kang magkalat ng haka-haka. Mayroon lang na kung ano sa aking mga mata. Ang 4 naman girls ay naagaw ang emosyon ni Justin at ngumiti. Napansin niya ang 4 na magagandang babae, at nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkahibang. Nagtanong ito, isa ba sa inyo ay girlfriend ng aking kuya? Ang 4 na babae ay namula. Si Celeste ay nagbow at sinabi, kami ay mga kaibigan ni Mr. Alex, huwag kang mapaglaro. Napayuko si Alex at ngumiti. Alex, sa wakas ay nandito ka na, wika ng mahina na matandang lalaki, na nakihalo mula sa mga kasama ni Ken. Ang lalaki ay mukhang nasa late 70s na may maraming kulubat sa mukha, na nakasuot ng brown suit. Mabilis na nakilala ito ni Alex bilang si Mark Stephen, ang kanilang family butler. Sinabi nito, Mr. Stephen, pakiusap, maupo kayo at bibigyan ko kayo ng maiinom. Naging emosyonal siya nang makita si Mark. Tinulungan niya itong maupo at ikinuha ng chow. Hindi niya nakita si Mark ng 7 taon, at ang kanyang matandang butler ay mukhang tumanda ng husto. Si Mark ay palaging inaasikaso si Alex, at nakaramdam siya ng lungkot nang makita itong mahina. Isang announcement muli ang nagmula sa pintuan. Si Mr. Gideon at Mrs. Flora Ambrose ay narito na. Isang banayad na may katamtamang edad na lalaki, na naglalakad papasok, kasama ang isang magandang babae na may katulad na edad. Ito ay mga magulang ni Alex. Mama, Papa, tawag ni Alex, at nagmadaling lumapit na may luha sa mga mata. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.